Prayer and fasting po, patuloy ng sinasabi ko nga sa inyo na karamihan ng mga churches ngayon diyan sa Pinas ay nasa season sila ng prayer fasting, which is 21 days. Yung mga malalaking churches diyan sa Pinas nasa season sila ng prayer fasting, sa mga panahon na 'to ngayong buong, January. Dahil naka-follow po ako sa social media nila, nakikita ko yung mga post nila tsaka yung mga, video nila kapag nagpo-post sila. So, alam ko na hindi pa 'to pina-practice sa atin, paulit-ulit kong sinasabi sa introduction ko, pero puwede natin 'to i-practice individual. So, maraming form of fasting, kasi dito nafo-focus yung ating kaisipan. Pero ito lang yung isa sa mga, gusto kong bigyang diin sa pag-aaral na 'to. Kapag tatanungin natin ng mga Kristiyano, sila ba ay nananalangin? Maaring sasagot tayo ng oo. Ikaw ba ay nagbabasa ng salita? May mga Kristiyano din sasagot na oo, pero may mga hindi rin nagiging buhay yung pagbabasa ng salita. Meron bang pupunta ng church para magsimba tuwing Sunday or Wednesday 'pag midweek? Or nagiging buhay ba natin ang fellowship na tayo nagkakatipon sa isang lugar at magsama-sama bilang magkakapatid? Sasagot yung iba na, "Oo, ginagawa namin 'yon." Pero kapag tatanungin na, "Nagfa-fast ka ba?" Iilan lang yung mga manampalataya na sumasagot nito. Itong fasting, ito po ay isa sa mga spiritual discipline sa Kristiyanong pamumuhay, pero ito din ay isa sa mga most neglected na practice ng mga Kristiyano. Dahil inaakala ng iba na yun ay para lang sa Old Testament, hindi yun nakatawid sa New Testament. Pero maraming instances din sa New Testament, lalong-lalo na sa Book of Acts, na ang mga Kristiyano ay nagfa-fast. At ang Book of Acts, which is pag-aaralan namin ngayong January, ngayong buong taon na ito dito sa community namin ng mga manampalataya dito, ang Book of Acts, ito ang blueprint ng mga Kristiyano. Kapag sinabi pong blueprint, 'di ba paggagawa ng tahanan or bahay, mayroong blueprint na sinusunod ang mga architect. Para kung, tinitingnan nila, ganito ba talaga ang disenyo na gusto ng may-ari, 'di ba? So, sa atin bilang mga Kristiyano, ang Book of Acts, ito ang ating blueprint. Ito yung blueprint ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Kaya hindi natin puwedeng sabihin na ang fasting, ito ay inabolish na sa New Testament. Because Old Testament and New Testament nagkakaisa na mayroong pa rin 'tong prayer and fasting. Again, makapangyarihan ang prayer of fasting, pero ito din ay most neglected na practice ng mga Kristiyano. Iilan yung mga Kristiyano na nagpa-practice nito. So, hindi natin kino-condemn yung mga hindi pa nakakapag-practice ng prayer and fasting. Ang gusto nating maipakita dito ay, kung inilagay na ng Diyos ang desire sa puso natin, yun ay unang hakbang. Pero ang kailangan mangyari dun is hakbangan mo yung desire na yon. So, ano man yung mga, mithiin ng ating puso kung kailan tayo magfa-fast, kung kailan tayo kung yung length ng pagfa-fasting natin, nasa atin na yun at sa Diyos. Ikaw yung, makikipag-usap nun sa Diyos whether, isang araw na fasting, whether, 3 days na fasting, or whether, 21 days na fasting. So, nakadepende na sa'yo or maaring isang linggo or maaring 14 days. It really depends kung ilang araw ka magfa-fast, sa pakikipagkausap mo sa Panginoon. Pero sa fasting po, may nangyayari kasing breakthrough dito. Merong nangyayaring, kapangyarihan na ating ma-experience kapag tayo nagfa-fast. Pero pinundasyon ko na sa inyo na hindi ka po magfa-fast o hindi tayo magfa-fast para lang maka-receive ka ng pagpapala sa Panginoon. Yes, mayroong, benefits ang fasting, whether ito man ay sa health, whether ito man ay sa spiritual breakthrough, pero hindi tayo magfa-fast dahil doon sa reward na makukuha natin. Hindi po 'yun ang focus ng ating fasting, kundi yung discipline, yung clarity, yung focus ng kaisipan, 'yun yung ating inaasam. At yun yung, pinapadisiplina kahit yung disiplina ng katawan na sinasabi ni Paul. So, binigyan ko po kayo ng assignment last week.
may nakabasa po ba ng Daniel chapter 10 Daniel chapter 10 to chapter 12? Opo. Opo, nabasa naman namin. Opo, nabasa. So may nakabasa. Kung hindi pa po nabasa yun, pwede nyo pong basahin ulit mamaya para mas maunawaan natin yung pag-aaral ngayon. Excuse me. So, season of prayer and fasting, titingnan po natin kay Daniel kasi ito po ay isa sa mga familiar na fasting na pina-practice ng mga Christian sa panahon ngayon. Meron tinatawag na 21-day fast. Dito po makikita natin sa chapter 10 to chapter 12, pero bago tayo pumunta sa chapter 10 to 12, based sa chapter 1, doon pa lang po sa pagbubukas ng chapter 1 ng Daniel, meron pong binanggit na doon na 10-day fasting. So, ang 10-day fasting po, sabi po ni Daniel sa chapter 1 verse 12, pabasa nga ako Ate Jazz kung nakikita mo yung aking screen. Daniel 1 verse 12. Please test your servants for 10 days, and let them give us vegetable to eat and water to drink. Ayan, Ate Jazz, based po sa nabasa mo, ilang araw yung binanggit? 10. Ano yung kakainin? Vegetables and water. Ayan. So, yan po yung Daniel fast na isa sa familiar, which is the 10-day fast. At sabi po sa sumunod doon sa verse 15, tumalon lang ako, sabi dito, at the end of 10 days. So, pagkatapos po ng 10 days, their features, yung mga kaibigan ni Daniel at si Daniel, appeared better and fatter in flesh. Flesh meaning po yung katawan, yung pangangatawan. Then, compare doon sa mga kalalakihan na nandoon sa kaharian ng Babylon or doon kay Nebuchadnezzar. Kasi po 'di ba si Nebuchadnezzar yung nandito sa chapter 1 to chapter 3. So, sabi dito, all the young men who ate the portion of a king's delicacies. So, yung mga pagkain ng hari na kinakain ng mga kontra doon kay Daniel, nakita na mas malulusog pa sila Daniel kaysa sa kanila. So makikita po talaga natin dito na mayroong health benefits yung pagpa-fast even in the Old Testament. So dito po 10 days, ang kakainin nila is vegetable and water. Dito po, yung sa Daniel fast, dalawa pong category to. Ito po yung mga allowed na pagkain sa Daniel fast. Mayroong fruits, any kind of fruits. Mayroong vegetable, tapos whole grains, yan po yung mga mani, yung nuts na sinasabi or seeds, and then syempre yung tubig. Dito po sa avoided food sa Daniel fast, ito po yung mga delicacies na sinasabi ng pagkain ng hari. Nabanggit din po to sa Daniel. Yung meat, ano mang klase ng meat, whether pork, chicken, or lamb, or ano mang klase ng meat, hindi po yun, ayun po ay ina-avoid o nag-abstain sila doon kapag Daniel fast. Dairy and eggs, added sugars and sweeteners, yung mga matatamis. Kaya yung mga mahilig sa matatamis niyan, ayan po, fasting tayo. Yung mga processed food and syempre yung alcohol and caffeine or coffee. So yan po yung Daniel fast na binabanggit po dito sa chapter 1. So dito po makikita natin na sa 10-day fast, ibigyan ko din po ng diin yung sinasabing water to drink. Dahil ang tao daw based sa pag-aaral 50 days kaya mag-survive 40 days kaya mag-survive ng tao nang walang pagkain. 40 days, 40 to 50 days yung range. Pero ang tao hindi niya kaya mag-survive ng water, kung walang tubig ng 3 days. Kung walang tubig ng 3 days po. Kasi po ang ano natin, ang katawan natin, ito ay binubuo ng I believe kung natatandaan ko pa yung pag-aaral sa science dati, parang 80% ng katawan natin ay tubig. So, hindi po makakapag-survive ang katawan natin kung walang water, kung walang tubig ng 3 days. Pero, kung merong divine intervention o spiritual intervention katulad ni Moises na face to face na nakausap niya ang Panginoon doon sa Mount Sinai nung binigay sa kanya ang Ten Commandments, 'di ba? Day and night nag-fast siya without water and without food. And also Jesus. So
yes, Jesus is God, pero nung nag-fast din po siya ng 40 days and 40 nights, walang water na nababanggit doon or wala ding pagkain. So, doon po makikita natin na yun ay mayroong divine intervention. Kumbaga, mayroong spiritual na backup. Kaya yung mga manampalatayang po ngayon, it really depends kung napag-anuhan mo na 1 day hindi ka iinom ng tubig or 3 days hindi ka iinom ng tubig. Pero after 3 days, kailangan mo nang i-break yun. Kailangan mong uminom kahit ng tubig lang. So, yun po yung tinutukoy dito na Daniel fast. So, Daniel fast po yun, 10 days. Pangalawa po na nabanggit yun, which is yung pag-aaralan natin ngayon, nakikita niyo po yung screen ko, merong 21 days na Daniel fast na binabanggit. So, based po to sa Daniel chapter 10, 2 to 3, which is yung pina-assignment ko sa inyo nung nakaraan. Dito po kasi sa Daniel, ang pinaka-context po nitong Daniel na to, sa mga nakabasa, makaka-relate kayo, dito po sa Daniel, ito po yung tinaguri ang mga kasama po sa pag-aaral ng eschatology. Sa mga nagpastoral dito ng 2 years dati kay Ate Arlene, ang eschatology po, ito yung pag-aaral patungkol sa end times o yung mga huling panahon, mga huling kaganapan sa end times, sa pagdating lalo ang Book of Revelation at kahit yung mga major prophets sa Old Testament katulad ni Isaiah, ni Prophet Jeremiah, ni Prophet Daniel, ni Prophet Ezekiel, yung mga major prophets ng Old Testament, meron silang account sa end times. So, kay Daniel po, yung vision na na-receive niya, mababasa niyo lang po yan sa chapter 10, ito po ay vision para sa end times. Kahit nung pagtatapos ng chapter 12, ipinahayag sa kanya yung mga mangyayari sa hinaharap. So, dito po makikita natin sa verse 1, the message was true, sabi dito, but the appointed time was long, and he understood the message and had understanding of the vision. So, yun po yung binabanggit dito, yung time ng vision. Sa verse 2, sinasabi dito sa verse 2 yung gagamitin natin ngayon, dito po kinuha yung 21-day fast. Sabi sa verse 2 and verse 3. Ate Beck, pabasa nga po ulit ng verse 2 and verse 3. Nakikita sa screen ko. Ate Beck? Daniel 10, verse 2 to 3. In those Sige, sige. days, I, Daniel, was mourning 3 full weeks. Mhm. I ate no pleasant food, no meat or wine came into my mouth, nor did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled. Ayan, salamat Ate Jazz. So, dito po makikita natin na mayroong 3 full weeks. So, based po sa conversion natin ngayon, ang 3 full weeks po ito ay 21 days. Tama? 7 days sa isang linggo plus 7 days ulit, 14 days na yon, and then 7 days ulit, which is pan 3 weeks, 21 days sa ating conversion. Pero sa panahon nila noon, hindi natin alam kung ilan yung weeks na sinasabi kasi iba yung calendar ng Jewish, iba yung calendar natin sa panahon natin ngayon. Pero sa ano natin, sa conversion natin, yung 3 full weeks, ito ay 21 days. So maliwanag dito na si Daniel siya ay nasa mourning, na siya ay nag-abstain sa mga pagkaing kinasasabi ka ng mga tao. No pleasant food. Binanggit niya po yan sa verse 3. No meat. Kaya kung nagpa-fast ka tapos kumakain ka ng anumang klaseng meat, hindi po yun fasting. Yun. Nor wine came into my mouth, sabi ni Daniel. Tapos, nor did I anoint myself at all. Sa ibang translation po or sa ibang sinasabi sa mga ibang verses, yung sabi po diyan, nor did I anoint myself at all. Sabi doon, kahit lotion, hindi siya talaga nagpahid. So, it's either oil or lotion na pinapahid nila sa katawan nila noon, hindi siya naglagay. Till 3 whole weeks were fulfilled. So, may desire di ba nag-fast si Daniel doon sa chapter 1 ng 10 days, pero dito din po nag-fast siya ng tawag dito, 3 full weeks or 21 days. So makikita niyo po diyan na ang fasting ni Daniel, no food,
no pleasant food. I mean, may pagkain pa rin katulad nung binabanggit natin kanina, pero ito lang ay mga fruits, vegetable, yun yung mga pagkain na kinain ni Daniel. Yun din po yung ginagawa ngayon ng 21-day fast ng mga Christian dyan sa Pilipinas. They are in 21-day fast, pero ano lang, mga vegetable and fruits. Ang pinaka-protein na nila yung tokwa. Yan yung pinapractice nila. So, no pleasant food, no meat. Kaya po dito makikita natin na sa Daniel fast po, kasi po yung kung nabasa niyo po ito, nung na-receive po ni Daniel yung vision, sabi dito nawalan siya ng lakas. Bukod siguro dahil siya ay nasa fasting, pero sinasabi dito sa mga sumunod na verse, nawalan siya ng lakas. Sabi sa verse 8, no strength remain in me. I retain the no strength. Sabi niya sa verse 8. Kaya makikita niyo po dito na nung na-receive ni Daniel yung revelation, sabi niya dito, it was very great revelation. Sabi doon sa mga sumunod na verse, na-overwhelm siya nung revelation na na-receive niya. Kasi ikaw ba naman yung makareceive ng revelation para sa end times o yung mga Bible prophecies para sa mga hinaharap na mga digmaan, yung katulad ng halimbawa yung magpupula yung moon, yung mga mangyayari na mga kapigatian sa mga hinaharap, ay sa palagay ko, kahit gaano ka-strong at kalalim na sa panampalataya, talagang manlulumo ka. So, ganung experience yung naranasan ni Daniel nung na-receive niya yung revelation para sa end times. Again, binabanggit po dito na yung vision po na yun ay hindi para sa panahon nila, kundi para sa panahong darating, which is the end times. So, dito nung na-receive ni Daniel, ito, nawalan siya ng lakas. Ano yung sinasabi sa atin dito? During prayer and fasting natin or during sa season ng prayer and fasting natin, may mga revelation na pinapakita ang Panginoon sa atin. Maaring hindi sa end times, pero maaring meron siyang pinapakita sa atin na vision para sa ating buhay sa mga susunod na panahon. Maaring yung para sa katulad ng mga spiritual leaders o yung mga pastors, may mga pinapakitan ang Diyos para sa ministry. Saan man tayong nilalagay na paglilingkod ng Panginoon, during prayer and fasting, merong focus kasi po sa prayer and fasting, nangyayari dito na yung flesh natin nanghihina at yung spiritual natin nagiging malakas. Kasi dito, para kang nakafocus na imbes na kumain ka ng kumain, nagpipray ka, katulad nung experience ni Nanay Violi, imbes na kumain ka ng kumain, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, pinifeed mo yung spiritual mong being, ganun yung nangyayari sa fasting. Kumbaga, mas mas clarity mong nare-receive yung mga revelation ng Panginoon dahil mas nakafocus ka, mas tinatanggal mo yung mga distraction, yung mga kinasasabikan mong mga ginagawa katulad ng panonood, katulad ng pag-i-scroll sa social media, katulad ng mga ordinaryo mong ginagawa, maaring mahilig ka makipagchismisan sa mga kapitbahay mo, sa community mo, sa mga ganong pag ikaw ay nasa season ng prayer and fasting, ikaw ay umaalis sa nakasanayan mong takbo. Ganun po yung nangyayari kapag prayer and fasting. So dito, nakaka-receive ka ng spiritual breakthrough dahil yung kaisipan mo, fino-focus mo sa Panginoon. Parang every hour na mawawala yung tuon mo sa Panginoon, babalik ka. Magpipray ka ulit, tapos magbabasa ka ng salita ng Panginoon. Ganun yung nangyayari sa prayer and fasting. Ganun experience. Kaya po makikita natin dito na sa Daniel fast po, yung revelation na na-receive ni Daniel ay talagang na-overwhelm siya. Matinding kaganapan yung nangyari kay Daniel nung naka-receive siya ng revelation para sa end times. So hindi po natin mako-cover lahat 'to. Pero dito po makikita natin sa sumunod na verse po, meron siyang nagpakita na sabi dito, his body was like a beryl, his face like the appearance of the lightning, his eyes like torches of his arms, and feet like a burning bronze in color, and the sound of his words like the voice of the multitude. Dito po,
may mga, tawag dito, um, merong mga debatable 'to, yung kaganapan kasi po 'di ba ang Panginoong Hesus siya ay nagpapakita during Old Testament. Pero po, ito po ay hindi merong nagsasabi na ito ay Christophany, kasi po ang ibig pong sabihin ng Christophany po sa theology na pag-aaral, ito po yung, pagpapakita ni Christ o appearance of Christ before ng incarnation ng Panginoon. Kasi po 'di ba sa gospel siya ay na-incarnate, which is celebrate lang natin nung Christmas. Pero ito pong Christophany na tinatawag sa theology na term, ito po yung pagpapakita ng Panginoong Hesus during the Old Testament. Pero ito pong Daniel, ito po ay debatable pa rin. May nagsasabi na si Kristo, may nagsasabi din na hindi. Kasi po dito makikita natin sa Christophany po, merong mga list ng mga Bible dito na nagpakita ang Panginoon during the Old Testament. Katulad ng Genesis chapter 16, the angel of the Lord, yung binanggit doon. No nagpakita siya doon kay Hagar. Di ba po? Doon sa chapter 18 naman ng Genesis, the Lord appears to Abraham. Tapos sa Genesis chapter 22, the angel of the Lord ulit, nag-stop kay Abraham noong i-offer na si Isaac. Sa Exodus chapter 3, the angel of the Lord appeared to Moses sa burning bush. Tapos sa Joshua 5, the commander of the Lord's army appears to Joshua. And sa Judges chapter 13, the angel of the Lord appears to Samson's parents. May mga ilan pa ng Panginoon nagpakita sa Old Testament, pero yung mga iba debatable pa rin po. Okay? So pero ang tawag po doon ay Christophany. Dito ko na po yan natutunan nung nandito na ako sa South Korea. Christophany po ang tawag doon. So, balik po tayo sa Daniel. After po nung verse 2 and verse 3, sabi po ni Daniel, talon tayo ng 10 verses. Ang sabi po sa Daniel chapter 10 verse 12, Ate Beck, pabasa nga po nung nasa screen ko. Then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I had come because of your words. Ayan, salamat po Ate Amen Beck. po. So dito po makikita natin sa sa chapter 10 verse 12 po, sinabi nung nagpakita na yon, like sabi kasi doon, para siyang angel pero tinutukoy ni Daniel dito like a son of man. Kung yung nakabasa po ng Daniel chapter 10, palagi pong inuulit doon anak ng tao, 'di ba po? Palaging sinasabi doon pero hindi alam ni Daniel kung sino talaga yon. It's either angel or it's either Christophany yun, yung magpapakita ni Christ. Hindi natin alam kasi hindi naman talaga nabanggit ng detalye. Pero ang sinabi lang doon, katulad siya ng anak ng tao. Pero sinasabi din kasi dito yung the sound of his words like the voice of a multitude, yun din kasi ay nabanggit sa Revelation. Sa pag-aaral namin sa Revelation, yun din ay binabanggit. Na nung nagsalita ang Panginoong Jesus kay John the Beloved, dinescribe ni John the Beloved na yung voice ni Jesus is like a voice of a multitude, parang boses ng karamihan. Ganun yung binabanggit dito. Pero nung nagsalita na yung spiritual being na yon, let's say spiritual being na lang, Ate Beck, pa-mute po. Nung nagsalita na yung spiritual being na yon, ang sabi niya kay Daniel, do not fear. Huwag kang matakot. Kasi po 'di ba si Daniel katulad nung si John the Beloved, nanlumo sila, nanlupaypay sila, even yung katawan nila bumagsak dahil nanghina talaga sila. Pero ang sabi ni nung spiritual being na yon, sinabi niya kay Daniel, do not fear. Huwag kang matakot. Dahil ang sabi niya dito, for from the first day, nung unang araw pa lang ng prayer and fasting ni Daniel, that you set your heart to understand and to humble yourself before God, your words were heard. Makikita po natin dito na sa unang araw pa lang na nagdesisyon si Daniel na manalangin at mag-ayuno, kasi po sa prayer and fasting, dito po nangyayari na yung heart natin, itinutuon natin sa Panginoon at yung katawan natin, inihahambol natin sa Panginoon,
yung buong katauhan natin, spirit, soul, and body, inihumble natin sa Panginoon na sinasabi natin, ang katawan natin ang hindi masusunod. Ang ating kaluluwa, kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo dumama, hindi ito ang masusunod, kundi ang buhay natin spiritual. Ito ang hinahayaan natin na masunod during prayer and fasting natin. Kasi yung ano ka pa lang, yung itakwil mo pa lang yung pagkain, napakahirap na nun. Yung isip-isipin mo pa lang na ito na yung oras na kumakain ako dapat. Tapos, siyempre nararamdaman mo yung gutom, nararamdaman mo yung kung ano-ano na yung mga sumasakit sa'yo, nahihilo ka na, sumasakit na yung sikmura mo, yung tiyan mo. Dito pala makikita natin yung paghahambol ng sarili natin para sa Panginoon. Pero magandang i-highlight po dito, sinasabi ni Daniel, sinasabi kay Daniel, yung spiritual being na yon, nung unang araw pa lang, na nagdesisyon ka na manalangin at mag-ayuno, your words were heard. So makita po natin dito, kapag tayo na sa prayer and fasting, o kahit naman simpleng prayer pa lang, kasi hindi natin alam yung nangyayari spiritual. Sa spiritual realm, hindi natin alam yung nangyayari. Pero ang tugon sa kanya ng spiritual being na yon, nung araw pa lang na nag-ayuno ka at nanalangin, yung panalangin mo ay napakinggan na. Kaya nga ang sabi niya dito, I have come because of your words. So, may answered prayer na ang Panginoon day one pa lang. Gets? Di ba po tayo ay nagpipray? Tayo ay nagpiprayer and tayo ay nagpipray. For example, matagal mo nang ipinagpipray na magkaroon talaga ng sanctuary ang The Lord Times Ministry. Marami tayong ipinagpipray para sa Panginoon, whether ito pan ay sa ating personal na buhay, maaring ito ay sa paglilingkod natin, o anumang area ng ating buhay na pinapanalangin natin sa Panginoon. Pero dito po, mahalagang maunawaan natin sa prayer and fasting po yung clarity na pwede nating ma-apply. Kasi sinasabi sa James 5:16, the prayer of a righteous man avails much. Kaya from the first day, yung panalangin mo, day one pa lang, pinakinggan na ng Panginoon. Ang sarap pong muni-munihin po nun, no? Day one pa lang, napakinggan na ako ng Panginoon. Nung unang araw pa lang, pinakinggan na ako ng Panginoon. Dahil minsan meron tayong mga prayer na para na tayong nanghihina kasi kine-question natin, napakinggan kaya ni Lord yung prayer ko? Pinakinggan kaya ni Lord yung prayer ko? Bakit hindi ko pa nakikita yung manifestasyon? Bakit hindi pa nangyayari yung pinagpipray ko? Di ba? Meron tayong mga ganun minsang question, pero kapag ikaw ay nasa prayer and fasting, meron kang pagtitiwala na sa unang araw pa lang na ikaw ay na-inhumble mo ang iyong sarili. Alam na alam mo in spirit na ikaw ay pinakinggan na ng Diyos. Lalong-lalo na kung ikaw ay Kristiyano, um, na alam mo yung salita ng Panginoon, alam mo yung mga pangako niya, in day one pa lang. Inuulit-ulit ko lang po to kasi masarap siyang namnamin na hindi hindi ang Diyos ang nag-delay. Kasi makikita niyo po dito, meron pong kalaban. Sa sumunod po na verse, ang sabi po dito sa sumunod na verse, ah, Ate Jazz, babasa nga ulit ako ng verse 13. Dito na po tayo magtatapos sa verse 13. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. And Mhm. behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the kings of Persia. Salamat, Ate Jazz. So dito po makikita natin after pong ma-receive ni Daniel yung kanyang yung vision na pinakita ng Panginoon during sa prayer and fasting niya, day one pa lang na siya ay nag-pray na. Napakinggan na siya ng Diyos. Pinakinggan na siya ng Diyos. Kaya nga nagsugo agad-agad ang Diyos. Yung spiritual being po na tinutukoy dito, hindi natin alam kung talagang yun ay si Jesus, hindi natin alam kung yun ay angel lang talaga. Kasi dito sa verse 13, ito ang nagiging debatable ng mga theologians. The prince of the kingdom of Persia withstood with me 21 days, and behold, Michael. So si Michael po, siya po ang sinusugo dati na angel, mighty angel ng Panginoon. Di ba po, mayroong binabanggit na angel Gabriel, which is sinugo kay Zechariah, ay kay Zacarias at saka kay Mary nung ipapanganak si Jesus po, 'di ba? Pero dito po sa Old Testament, si Michael po isa din po siya sa mga angel
o spiritual being o angel ng Panginoon ay sinusugo. So dito po tinulungan yung unang isinugo ng Panginoon, tinulungan siya ni Michael kasi po may kalaban, the prince of the kingdom of Persia. Hindi po tinutukoy dito literally yung prinsipe ng kaharian na yon, kundi yung spiritual. Kasi po 'di ba sinasabi ni Paul sa Ephesians na merong mga spiritual beings. Sila ay nasa himpapawid. Sila ay mga kalabang spiritual. 'Di ba sinasabi doon sa pag-aaral ng ano na 'yon, na pag-aaral ng um yung pag-aaral doon sa Ephesians na yung buong buong kasuotang pandigma isuot ninyo. Sinasabi ni Paul doon. Makikita po natin dito na mayroong kalabang spiritual. So, hindi ibig sabihin na nanalangin ka tas hindi mo nakita yung manifestasyon, na ibig sabihin nun ay delay na. Kasi po dito makikita natin, maaring may nagdi-delay ng iyong pinapanalangin. Pero dito kasi sa Daniel fasting, makikita natin dito na ang lingkod ng Panginoon, hindi niya nakikita yung spiritual na kaganapan. Merong revelation na nakita niya yung spiritual na mangyayari sa hinaharap dahil yun ay pinahilintulutan na ipakita ng Diyos sa kanya. Pero yung kaganapan nung siya ay nananalangin, hindi niya nakita yung behind the scene, which is nakipagdigma pala yung anghel na sinugo ng Panginoon, kinalaban pala ng 21 days, nakipagbuno pala. 'Di ba? Hindi nakita ni Daniel 'yon. Sinabi lang sa kanya nung spiritual being na 'yon na tinulungan siya ni Michael para makarating yung ipinapanalangin ni Daniel. So dito po makikita natin na sa prayer and fasting mas nagiging sensitive tayo sa nangyayari sa spiritual na kaharian o spiritual realm. Maaring ikaw ay 'di ba sa prayer mo ikaw ay nakikipagdigma, nagka-cast out ka ng mga influence ng kaaway sa iyo. Anumang klaseng breakthrough ang iyong hinaharap during prayer and fasting mo, doon 'yun nangyayari kapag ikaw ay nananalangin at nag-aayuno. So, dito ko na po puputulin yung pag-aaral na 'to. Dalangin ko po na meron tayong natutunan sa pag-aaral ngayong araw na 'to dito sa Daniel Fast. Again, ito pong Daniel Fast, ito po ay 10 days and 21 days, dalawa. So, saan man yung napagkasunduan mo at ng Panginoon na gawin, pwede ka magsimula sa isang araw lang muna. Tapos, sa susunod siguro na season ng fasting mo, maaring 3 days naman. Or maaring, dahil hindi ka pa sanay, maaring magsimula ka sa isang meal. For example, gabi hindi ka kakain or tanghali hindi ka kakain, mananalangin ka lang at magbabasa ka ng salita ng Diyos. Ano mang napagkasunduan mo na prayer and fasting, kailangan po natin itong lagyan ng wisdom in spirit kasi po katulad ng binabanggit ko, merong iba sa atin dito na may mga health condition. Pero kapag ito po ay naipakonsulta natin sa mga medical expert, at kapag hinayaan tayo na talagang kaya ng katawan natin mag-fast, then wag nating gawing dahilan, kasi may ganito ako, kasi may ganito ako, kaya hindi ako makapag-fast. Hindi ko po kayo kino-condemn kung may mga gano'n kayong reasoning. Pero ang sinasabi ko lang po ay kung ano yung napagkasunduan mo between you and God. Amen? So, hindi po natin ito parang sa pilitan na mag-fast kayo ng ganitong araw, ganitong araw. It depends kung talaga napagkasunduan nyo ng church. Katulad ng ginagawa ngayon ng mga malalaking church dyan sa Pinas like CCF, VCA, Victory, Gia Kamanava. Yung mga churches na kilala ngayon dyan sa Pinas and even in the US, nagko-corporate sila or nag-church fasting sila. So, it really depends kung ano yung napagkasunduan. Pero dito po, hina-highlight lang natin, again, ang nangyayari sa prayer and fasting, may spiritual breakthrough na nare-receive, whether ito man ay sa personal mo or whether ito man ay sa ministry or whether ito man ay sa paglilingkod mo or whether ito man ay sa community or sa nation. At sa prayer and fasting, dito nangyayari yung clarity, yung focus ng mind. At paglabas mo doon, meron pong physical na benefits. Di ba po? And lastly,
'Di ba nga 'pag tayo pinagfa-fast ng mga doctors natin, halimbawa pag-ooperahan na tayo, sabihin, "Wag ka munang kumain ng 48 hours." Susunod yung tao na yun. Pero kapag sinasabi na ng Bible ng Holy Spirit sa'yo at nakita mo sa Bible yung prayer and fasting, parang kapag ang Diyos na ang nagsasabi, parang tagilid ka, parang, "Ha?" 'Di ba po? Pero kapag doktor ang nagsabi sa'yo, physical mong na-receive sa doktor yun, susunod ka, 'di ba? Pero kapag ang Bible na at ang Diyos, medyo may pakikipaglaban pang nangyayari. Pero again, hindi ko po 'to sinasabi para i-condemn tayo, ulit-ulitin ko lang. Sinasabi ko 'to para tayo ay ma-encourage na tayo ay pumasok sa prayer and fasting o season ng prayer and fasting, whether ito man ay isang araw, 3 araw, 1 linggo, 2 linggo, or 3 weeks. Ano mang napagkasunduan mo at ng Panginoon, yun ay ibigay mo para sa Diyos. So pagpalain po tayo ng Panginoon at God bless po sa bawat isa.